Mm-mm. Yes, ma'am. Ma'am, sa inyong pagiging isang ina, no, may mga times ba na nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng mga anak ninyo at paano nyo na-handle ito, ma'am? Ay, opo. Nung binata dalaga na po sila, Mm. dumating yung point na parang kung minsan, siyempre sa mga magulang din natin maiwasan yung pagiging stricto, ganun po. Ako minsan hindi nila naintindihan yung ginagawa mo, pero para naman sa kanila yun. Kaya pag halimbawa na pagsabihan ko sila ng medyo nasaktan ko yung damdamin nila, kinakausap ko din naman po sila, ipinapaliwanag ko po kung bakit ganun, kung bakit ayaw ko ng ganun, kung bakit ko sila sinasaway. Kasi para rin naman sa ikabubuti nila, hindi naman po para sa amin yun. Ma'am, how true yung mga sinasabi nila na kapag nagiging dalaga at binata na yung mga anak, ay parang sila na po yung parang nagiging stricto sa kanilang mga magulang? Ay, opo. Ganun po yung mga anak ko ngayon. Pag, halimbawa po, parang nabaliktad yata yung mundo kong minsan, ma'am. Kasi pag halimbawa sa dapat namin, sila na yung, dati ako yung pumupuna sa kanila, pero ngayon sila na po yung pumupuna sa akin. Ang sasabihin nila kung ano yung bagay sa akin, kung ano yung di dapat. Kasi nagtatrabaho din, hanggang ngayon nagtatrabaho pa din po ako sa bayan. Kaya sila, parang naging, sila na rin po yung nabaliktad yung, halimbawa, naging ina ko na rin o kaya ama. Kasi sila yung nagtuturo na din sa akin kung paano yung ganito, hindi bagay sa'yo. Yung pang ganun, para kaming magkakaibigan. Oo, yes, ma'am. Ma'am, kumusta yung bonding ninyo ng inyong mga anak? Lalo na ngayong Mother's Day, meron bang inaasahang ganap sa inyo? Lalabas ba kayo? Ano po yung hindi nyo po malilimutan na ginawa po nilang surprise po sa inyo ng inyo pong mga anak? Ay, nung 50 years old po ako. Lang po. Hindi ko inaasahan na kasi ano lang sa trabaho ng mga anak ko, hindi pa masyadong mataas yung sahod nila, pero nang galing po ako ng trabaho noon, pagdating ko hindi ko inaasahan na may pa-surprise po pala sila sa akin, kaya naiyak po ako, hindi ko po yun makakalimutan. Yes. Hindi ko po yun inaasahan. Ma'am, may apo na po ba kayo? Ma'am Rowena? Doon po, 2. Yung sa panganay ko po at saka doon sa pangatlo. Yes, ma'am. Ma'am, kamusta yung trato nyo sa mga apo nyo kung ikukumpara sa mga anak nyo? Ay, ngayon ko po napatunayan yung sabi ng nanay ko noon, mas mahal mo ang apo kaysa sa anak. Ganun pala ngayon. Mas mahal mo pa yung apo, ayaw mo masaktan, ayaw mo siyang makitang umiiyak. Gusto mo yung lagi kang nandyan para sa kanya, nakaalalay ka palagi sa kanya. Ganun, masarap pala pag mayroong apo, sir. Masarap sa pakiramdam, nakaka-relax, nakakaalis lang mga problema. Yes, ma'am. Hindi naman nagsiselos yung mga anak nyo, Ma'am Rowena. Yung bunso ko kung minsan. Yung bunso. Okay. Kasi mas mahal ko daw yung apo kaysa sa kanya na ngayon. Pinapagalit ko na daw siya. Yung apo ko, yung ano ko. 1 year mahigit lang po yung 2 apo ko. Yes, ma'am. Ayan, ma'am, may message po ba kayo sa inyo pong mga anak, ma'am? And syempre sa apo po ninyo. Ay, ang masasabi ko lang po sa kanila, isa po silang malaking regalo sa akin mula sa taas. Kasi po, sila yung pinakamagandang nangyari sa buong buhay ko. Yung magkaroon ng mga anak at saka apo. Sabi nga nila, hindi mo makikita yung paghihirap ng iyong magulang kapag di mo naranasan. Hindi mo yun matutumbasan, hindi mo masusuklian kapag hindi mo naranasan na maging isang ina. Kaya lagi ko pong sinasabi sa kanila, huwag alisin yung pagmamahalan sa isa't isa, pagtutulungan nila. Yun yung lagi kong hinihiling sa kanila na sana pag dumating yung araw, kasi lahat naman tayo mawawala dito sa mundo, ma'am. Lagi ko pong sinasabi sa kanila na sana nandyan sila palagi para sa isa't isa. Kung wala man kami, lahat ng mga pangaral namin sa kanila, huwag nilang kakalimutan. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Ma'am Rowena, baka meron ka ding mensahe sa inyong nanay at syempre sa ibang mga nanay dito po sa nakikinig at nanonood sa ating programa. Ay, sige po. Wala na po kasi akong magulang. Wala na po yung nanay ko, wala na po yung tatay ko. Sa lahat na mga nanonood po ngayon, ang masasabi ko lang po, habang nandyan pa yung mga magulang ninyo, mahalin niyo po sila. Kasi ako kahit ganito na yung edad ko, hinahanap ko pa rin yung magulang ko. Mm-mm. Lahat lang pwedeng ipakita na pagmamahal, gawin niyo po sa kanila. Mahalin niyo sila kasi balang araw mawawala yan, hindi na natin sila may babalik. Mm-mm. Yung pagsisisi lahat nasa huli po. Kung halimbawa hindi mo masabi yung pagmamahal mo sa magulang mo, dapat ngayon habang nandiyan pa sila, gawin mo na.